Isingit ko nang mabilisan na ho ito, mga bossing, kasi ngayon hinahamon. Oh, hinahamon sila ni House Speaker Martin Romualdez na maglabasan ng BICAM. May tapang ba yung ibang ganyan? Yung iba nga sinasabi, wala, maliit lang naman yung insertion namin na ganyan, etc. etc. Di ba? Ngayon mga kababayan, 20th Congress House of Representatives, Martin Romualdez, hinahamon yung mga mambabatas na, sige nga, maglabasan tayo ng BICAM. At ang layunin po dito ni House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, ay hindi natin hahayaan, hahayaan natin na makipag-participate, ang mga watchdog in all level of budget deliberation from committee hearing to plenary session. Bukas lahat, mga kababayan. Open po sa lahat. Sa lahat ng mga nagtatanong, sa lahat ng nagsasabi, kami ay nag-aaksaya ng pondo ng bayan. Kami ay sumusunog ng pondo ng bayan. Sige, watch, manood kayo. Open sa inyong lahat ito. Pwede kayo makapag-participate. Makita nyo lahat ang galawan namin. Open by cam. Di ba? Sabi ni Peter Pan, Boss Mark, nagkalabasan kung bakit magkakasabwat mga senador sa impeachment, pare-pareho silang nakinabang sa insertion ni Quezon. Malungkot nga si Chis Escudero nung sabi, maliit lang naman yung insertion na yun. Di ba? May ganun? Bakit hindi fokusan yung mga malalaking mga 500 billion na insertion, etc. etc. Di ba? Hindi lang natin bubuksan ang Kongreso para sa mga mamamayan na magbabantay sa budget. Budget kayo ng budget, tapos kayo naman pala yung may mga problema. Kayo naman pala yung may mga issue. Kasi ang style ng mga DDS, mga kababayan, lumang-luma na ho. Para sirain ho yung House Speaker at mapunta. Siguro doon sa mga gusto nilang mga kaalyado, kay Gloria Arroyo, si Aling Maliit, or baka kay Pulong, sisirain po nila si Martin Romualdez. Di ba? Alam niyo po kung ano ang estilo nung paninira nila? Pang 1980s ho. Pang 1980s. Meron pa nga yung bataan ni Sara Duterte. Hindi, bekihan tatawag dapat doon Bataan bata yun. Bekihan, yung bekihan na alagad ni Sara Duterte, yung mga trip po nun, yung mga style nun, based on what we've heard, bulto-bulto, bag-bag na itim na pera, bag-bag na pera daw ho ang pinamumudmod doon sa mga kongresista para lang daw po pumirma doon sa sa People's Initiative, etc. etc. Para pumirma ang isang kongresista, binibigyan ng 150 million ang bigay para pumirma doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Tanungin nyo kung nasaan yung kanilang patunay. Wala pong maipakita. At kaya po nila ginagamit yung based on what we heard is para maituro yung iba, para hindi sila makasuhan mga kababayan. Diba? Ito, buong tapang, sinasabi ni House Speaker Martin Romualdez, hindi lang natin bubuksan ang Kongreso para sa mga mamamayan na magbabantay ng budget. Mapapanood din ang lahat ng diskusyon sa telebisyon at sa mga social media platform. Biglang pumasok sa isip ko yung Vice Presidente natin nung humihingi ng budget. Di ba naka-televise po yan? Naka-televise at napapanood natin. Isa sa nakikita ko ho doon, mga bossing, kung bakit ayaw magsalita at kung bakit ayaw magbigay ng panig ng Vice Presidente doon sa budget na yon, mga kababayan. Isa sa nakikita ko kasi nga makikita natin o maririnig natin live sa mga social media yung kanilang pagpapaliwanag. Ang dami ho nun. 100 million na lang po. 5% po ng hinihinging budget mapupunta
doon sa kanyang mga advisor lang. Oh, tapos may mga doble-dobleng programa. Kagaya po ng programa o kagaya po ng trabaho ng DSWD. Sa version naman nila, meron din ganun ho. Tingin ko ayaw na makita ng Vice Presidente ng taong bayan o marinig ng taong bayan na may mga ganun po silang mga doble na budget po, no? Kumbaga, meron ng tumatrabaho para dyan, kami din. Kailangan, meron din kaming ganyan. Dahil ang kailangan po ng bayang Pilipinas ngayon, mga bossing, magtipid. No? Yung, kumbaga, sharpshooter ho. Kailangan, kung etong pera na ito, para doon lang. Wala nang dodoble at wala nang mag-aaksaya. Saktuhan lang muna ngayon. Hanggat kakaunti po ang pondo ng bayan. Ganun ang dapat. Di ba, Ma'am Marites? Musni? Shout out po sa inyo. Palakpakan po natin. Nandiyan na po si Ma'am Marites. Musni. Ayan. Open sa lahat. Sino ba? May papalag ba? Baka sabihin nyo pa kasi, di ba? Baka sabihin nyo, ayan, yung kampo ni Martin Romualdez at yung mga congressman na yan, ay mga buhaya daw ho. Yun yung laging sinasabi nung mga DDS. Pansinin nyo yung buhaya. No. Pansinin nyo po yung buhayang nasa t-shirt ko, mga kababayan. Anong kulay? Berde. No? Sabi ni Jean Cruz, pang tree planting yung kulay nung buhaya na nasa t-shirt mo. Sabi ho yan ni Jean Cruz, ha? Di ba? Ay, naku po. Mahilig lang po yan mga magbato ng putik, mga boss. Mahilig magbato ng putik. Pero tanungin mo, nasaan ba ang katotohanan yung mga sinasabi mo? Wala ho kayong maririnig sa mga yan. Hihinto lang ho. Mahilig lang ho sila doon sa dadali na sisiraan isa-isa. Siniraan nga niyan eh. Si Luistro para matalo, di ba? Ano ginawa ng Vice Presidente? Sinabi may utang daw ang mga Luistro sa kanya. Katotohanan, wala naman daw ho talaga, mga kababayan. Tapos nung nasita, nung sinabi na maglabas kayo ng resibo, gano'n na lang ang ginawa. Tahimik na lang ho. Kasi pagka nagsalita pa ang Vice Presidente, lalaki. Wala naman silang sapat na ebidensya. Pero inyo, sasabihin mo yung mga ganung bagay, wala namang katotohanan. Di ba? Nakakahiya ho, mga bossing chief amo, sir. Tapos, sasagutin ka nung pinagbibintangan mo, hindi ka nasasagot. Nakakahiya. Pero siguro, may mga tao talaga, mga boss chief amo, sir, na wala na pong hiya. No? Okay lang, sanay na ako ng ganyan. Sanay na ako ng ganyan. Di batikusin nila ako, resbakan nila ako, i-bash nila ako, sanay na ako sa mga pambabas. Di ba? Nagtuturoan kasi may mga napakinabangan, mahiya naman kayo sa pool, sabi ni Queen